Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga bumubulusok na kaulapan sa ilang bahagi ng ating bansa ay dulot ng mga tinatawag nating thunderstorm. So malaking bahagi ng Pilipinas nakapagtala po tayo ng thunderstorm activity sa mga nakarang oras. So dito sa areas ng Northern Luzon, ilang portions ng Central Luzon, itong eastern section ng Southern Luzon sa may Quezon, ilang portions ng Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, maski dito sa ilang bahagi ng Palawan at itong northern portion ng Mindanao. So sa mga lugar na ito, no, more or less nakapagtala po tayo ng thunderstorm activity, possibly. As I speak, may mga thunderstorms po tayong nararanasan sa mga lugar na ito. So yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito ay brief lamang or panandalian at hindi naman natin inaasahan magtatagal ng ilang oras. Gayunpaman, posible may kalakasan yung mga pag-ulan na ito, kaya maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa mga low-lying at mga susceptible na areas. Posibleng mas magtagal yung mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, dito sa area ng Eastern Visayas at ilang portions ng Caraga sa may Surigao del Norte at Tinagat Islands. Ito yung mga lugar na situated sa easternmost portion ng ating bansa, no. So ito yung mga lugar na pinaka-naapektuhan ng pag-iral ng ating easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of the country, yung mga pag-ulan na ating posibleng nararanasan ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay dulot lamang ng localized thunderstorms, possibly improving conditions pagsapit ng late evening hanggang sa bukas ng umaga. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas ito sa Luzon, so for Luzon, including Metro Manila, easterlies pa rin yung ating prevailing weather system, kaya magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon. Generally fair weather, nandiyan pa rin yung mga chance ng mga brief showers or thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Asan pa rin natin yung mga matataas sa temperatura pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon, kaya patuloy pong paalala sa ating mga senior citizen, o sa ating mga kababayan, especially yung mga senior citizen o yung may mga existing na medical condition, na kung maaari ay iwasan po natin yung prolonged na outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, dahil ito yung oras na kung saan naitatala natin yung matataas na maximum temperatures. Kung hindi man maiwasan yung mga outdoor activities na ito, ay manatili po tayo sa well-ventilated areas, uminom po tayo ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, magsuot ng loose and light-colored clothes para maiwasan ang panganib ng heat stroke.